Look at her. Parang basahan. Yan ba ang sinasabi nilang pinakamagaling na waitress dito? Mukha siyang pulubi. Ang mga salitang yon, matalas at walang pakundangan, ay tila mga bubog na humiwa sa hangin ng marangyang restaurant. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung kanino nanggagaling ang tinig na yon. Kay Ginang Isadora, ang bawat kataga ay pamilyar. Isang laso na paulit-ulit niyang ipinapatikim sa sino mang hindi niya kalibel, hindi ko siya pinansin. Sa halip, mas itinuon ko ang aking atensyon sa mainit na soup bowl na hawak ko. Isang maliit na paso sa gilid ng aking palad ang nagpapaalala sa akin ng pagmamadali sa kusina kanina. Ito ang paboritong putahe ng yumaong asawa ni Don Rigoberto, ang may-ari ng pinakamalaking real estate company sa bansa. Narinig ko sa mga kasamahan ko na palagi niya itong ino-order, siguro bilang isang paraan ng pag-alala. Kaya naman, kahit hindi ako ang nakatuka sa kanilang lamesa, ako na mismo ang nagpresentang magsilbi. Isang maliit na gesto ng respeto, habang maingat kong tinatahak ang pasilyo sa pagitan ng mga lamesang napapalibutan ng mga taong nagkikislapan ng mga alahas. Isang paa ang biglang humarang sa aking dinaraanan. Wala akong panahon para umiwas. Ang aking katawan ay nawalan ng balanse at ang sumunod na nangyari ay isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga imahe. Ang pagtilapon ng sopas sa hangin, ang pagdapo nito sa isang mamahaling puting bestida, at ang kolektibong paghinga ng pagkagulat mula sa mga panauhin sa paligid. Bumagsak ako sa sahig, kasama ng nabasag na bowl. Ngunit hindi ang sakit ng aking pagkakabagsak ang aking naramdaman, kundi ang nagyayelong takot na gumapang sa aking buong katawan. Walang hiya ka. How dare you? Ang sigaw ni Ginang Isadora, ang kanyang muka, ay nag-aapoy sa galit. Tila isang reyna na dinungisan ng isang alipin. Tingnan mo ang ginawa mo sa aking damit. This is a designer gown. Do you have any idea how much this costs? Agad akong lumuhod at sinubukang punasan ng mantsa gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Ngunit marahas niyang iwinaksi ang mga ito. Huwag mo akong hawakan. Marumi ka. You filthy little thing. Patawad po, Ginang Isadora. Hindi ko po sinasadya. Isang aksidente lang po ang lahat. Pagmamakaawa ko, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa aking mga mata. Babayaran ko po. Kahit ibawas niyo po sa sahod ko sa loob ng 1 taon, isang malakas na halakhak ang kanyang pinakawalan. Isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Bayaran? Your whole life's salary won't even cover the shipping fee, you pathetic trash! Anya, ang bawat salita ay isang dagok sa aking pagkatao. Sa harap ng daan-daang pares ng matang nakatitig sa akin, mga matang mapanghusga, naaawa, at ilan ay natutuwa pa, hinablot niya ang kwelyo ng aking uniforme. Ang marahas na tunog ng pagkapunit ng tela ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng buong restaurant. Ang lamig ng hangin ay biglang dumampi sa aking balat. Ngunit mas matindi ang lamig ng kahihiyang bumalot sa aking kaluluwa. Hubad. Iyon ang naramdaman ko. Hubad sa gitna ng lahat. Para matuto kang lumugar. Sigaw niya, bago ako itulak pabalik sa sahig na puno ng bubog at natapong sopas. Nakatungo ako. Ang aking buhok ay nakatakip sa aking mukha. Nais kong maging invisible. Nais kong lamunin ako ng lupa. Narinig ko ang paglapit ng mga yapak. Ang manager, siguradong tatanggalin na ako sa trabaho. Ito na ang katapusan. Paano na ang gamot ni Inay? Ngunit ang katahimikan ay nagpatuloy. Isang kakaibang katahimikan. Nang dahan-dahan kong iangat ang aking paningin, hindi ang galit na mukha ng manager ang nakita ko. Isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa katad ang nasa aking harapan. At nang sundan ko ito pataas, nakita ko si Don Rigoberto. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin o kay Ginang Isadora. Ang mga ito ay nakapako sa aking kaliwang balikat, sa bahaging nahantad dahil sa punit na damit. Ang kanyang mukha
ay isang maskara ng pagkagulat, ng sakit, ng isang damdaming hindi ko mapangalanan. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa malayong nakaraan. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nilampasan niya si Ginang Isadora na para bang hindi ito umiiral. Lumuhod siya sa aking harapan at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay sinalubong ang sa akin. May nakita akong mga luhang namumuo sa gilid ng mga iyon. Ang kanyang tinig ay garalgal at puno ng isang emosyon na yumanig sa aking buong pagkatao. Ano ang pangalan mo? Hija? Marisol. Ang pangalan ko, na noon ay tila isang sumpa sa aking pagkatao, ay nagbigay ng isang kakaibang alingawngaw sa bibig ni Don Rigoberto. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong nagbigkas ng aking pangalan ng may gayong timbang at pag-aalala. Inihatid niya ako sa isang pribadong silid kung saan ipinatong niya sa aking mga balikat ang kanyang malinis at mabigat na blazer. Ang init nito ay sumalungat sa lamig ng aking kaluluwa. Bago siya umalis upang kausapin si Attorney De Leon, sumunod ako sa aking ugali. Marahan kong kinuha ang kanyang kamay, inilapit sa aking noo at gumawa ng pagmamano bilang tanda ng paggalang. Nagulat siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at may bahid ng sakit at paghanga ang bumalot sa kanyang mukha. Marami akong itatanong sa iyo, Hija, sabi niya. Ang tinig ay tila bulong na para bang natatakot siyang marinig ng hangin ang kanyang pag-asa. Nang makalabas siya, halos hindi na ako huminga. Hinubad ko ang blazer, ipinatong sa sofa. Nag-iwan ako ng isang maliit na bahagi ng aking sarili, isang hibla ng buhok na hindi ko namamalayan bilang isang tanda ng aking pag-alis. Sa kabilang banda, si Lorenzo ay nasa kanyang opisina, naninigas sa likod ng kanyang malaking lamesa. Narinig niya ang bawat detalye ng nangyari. Ang pamilyar na tunog ng pagdial sa telepono ni Don Rigoberto ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. At nang marinig niya ang utos, "I-rush mo ang DNA test. I want the results within the hour." Ang kanyang kalamnan ay tila yelo na nabasag. Siya nga, buhay ang anak niya. Ang pag-iisip na yon ay isang matalim na kutsilyo na humiwa sa bawat taon ng kanyang tapat na paglilingkod. Lahat ng pagmamahal at pagkilala na ibinigay sa kanya ni Don Rigoberto ay magiging abo na lamang sa sandaling malaman ng lahat ang tungkol kay Marisol. Hindi ito pag-ibig sa salapi. Ito ay takot na mawala ang pag-ibig na matagal niyang ipinaglaban. Ang panibugho ay lason na kumalat sa kanyang ugat. Hindi nagtagal, bumalik si Don Rigoberto sa kanyang opisina. Ang kanyang paglakad ay hindi karaniwan. May bigat, may pag-aalinlangan. Sa isang sobre, naroon ang katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 99.9% match. Tila huminto ang mundo. Ang bigat ng 20 taong kalungkutan at pananagutan ay biglang gumaan. Si Marisol, ang kanyang anak, ang bougainvillea na akala niya ay nalanta na sa gitna ng karagatan. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang desk drawer, isang larawan ng isang masiglang babae na may kaparehong ngiti. "Anak, buhay ka. Buhay ang aking bougainvillea." Bulong niya. Ang luha ng kagalakan at pighati ay bumagsak sa papel. Ito ang pinakamalaking kagalakan ng kanyang buhay, isang katotohanang mas mahalaga pa sa lahat ng ginto at lupain na kanyang inangkin. Ngunit ang malaking kagalakan na yon ay narinig ng kanyang tagapagbalita. Narinig ni Lorenzo. "She's his daughter. DNA confirmed." Bulong ni Lorenzo sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon, maliban sa matinding takot. "Kung gusto mong hindi ka mapunta sa lansangan, kumilos ka na. Now na," mariing sagot ni Isadora. Hindi na ito usapang pagnanakaw ng damit.
Ito ay usapang buhay at kamatayan, ng karangalan at kayamanan. Mabilis silang nagplano. Habang naghihintay si Marisol na makuha ang kanyang huling sahod at mga gamit mula sa locker sa silid ng mga empleyado, si Isadora ay gumamit ng kanyang impluensya. Nagkunwari siyang naghahanap ng naiwan. Sa isang mabilis at tago na pagkilos, ibinalot niya sa isang panyo ang isang makintab na kwintas na brilyante, isang pamanang matagal nang ninanais ni Lorenzo, at ipinasok sa bag ni Marisol. Ang pagkakita kay Marisol ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kasiyahan, isang maikling na ngiti ng pagtatagumpay. Samantala, si Don Rigoberto ay nasa sasakyan na, patungo sa tirahan ni Marisol. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal at kaba. Ngayon na, ngayon niya sasabihin sa kanyang anak ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa maliit na bahay na mukhang masisira na, isang itim na kotse ang nakaparada na sa labas. Mula sa loob, lumabas ang dalawang unipormadong pulis. Ang malamig na tunog ng sirena ay biglang pumailan lang sa tahimik na kalye. Nagmamadali akong lumabas sa pintuan, pilit sinasara ang aking bag. Ang aking mukha ay tila nalilito, ngunit may bahid ng pag-asa dahil makikita ko na si Don Rigoberto. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na naglaho. Marisol, you are under arrest for theft. Malamig na pahayag ng pulis, at bago pa ako nakasagot, isang pulis ang kumuha sa aking bag at maingat itong binuksan. Doon, sa harap ng lahat, kumislap ang mga brilyante. Ang liwanag nito ay tila tumusok sa aking mga mata, isang huwad na ningning na bumalot sa aking katotohanan. Hindi po. Hindi ko po alam ang tungkol diyan. Hindi ko po yan kinuha. Sigaw ko, ang boses ay nanginginig. Si Don Rigoberto ay nakatayo sa di kalayuan, natigilan. Ang litrato ng kanyang yumaong asawa at ang resulta ng DNA ay tila naging walang halaga sa harap ng ebidensya. Ang kanyang malaking galak ay biglang naging isang nakamamatay na tanong. Sino ka ba talaga, Marisol? Hinawakan ako ng pulis sa aking mga braso. Pilit akong nagpupumiglas, ang aking mga mata ay nakatitig sa mukha ni Don Rigoberto, ang huling tanging pag-asa ko. Hindi po ako magnanakaw. Tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ko. Ang bawat salita ay isang hibla ng pagtitiwala na aking iniuunat sa kanya. Ang malamig na bakal ng posas ay kumalat sa aking pulso. Marahan akong ipinasok sa kotse, ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila ang huling pangungusap sa aking buhay. Pagkatalikod ko, nakita ko ang kanyang mukha. Naghihinala, nalilito, at natigilan. Ang kotse ay umandar, at ang distansya sa pagitan namin ay lumaki. Iniwan niya ako. Sa huling sandali, ang aking mga luha ay nagpakita ng isang panghuling imahe. Ang nag-iisang figura ni Don Rigoberto, natatanaw sa likod ng salamin ng bintana ng kotse. Sa loob ng luhang yon, may isang tanong na gumugulo sa aking isip. Matapos ang lahat ng aking paghihirap, bakit ako pa ang nanalo sa ulan? Ang malamig na semento ng selda ay tila hindi na nakakaramdam ng init. Bawat hininga ay mabigat at mapait. Ang loob ng kulungan ay amoy amag at pag-asa na nabigo. Niyakap ko ang aking sarili, hindi upang bigyan ng init ang aking katawan, kundi upang pigilan ang aking kaluluwa na tuluyang maghiwa-hiwalay. Wala akong ideya kung gaano na ako katagal nakaupo sa kanto. Marahil ay isang araw o baka dalawa. Ang mga kasama ko sa selda ay mga multo lamang na gumagalaw. May kanya-kanyang dahilan kung bakit sila napunta roon. Isang matangkad, balingkinitang babae ang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi nakatuon sa akin. Nilapitan niya ako at marahas na hinila ang pinakatagpi-tagping kumot na tanging proteksyon ko. Tumayo ka dyan. Sa akin ang pwesto na yan. Malamig niyang utos. Wala akong lakas para lumaban. Wala akong pakialam sa kumot.
Hindi ko pa nakakalimutan ang imahe ni Don Rigoberto, ang mukha niya na puno ng pagdududa. Walang nagawa ang kanyang pagiging bilyonaryo. Wala siyang ginawa. Sa huling sandali ng aking pag-asa, tumalikod siya sa akin. Ang aking hiya ay mas matindi pa sa anumang sakit. Nang akala ko ay wala na akong mararamdaman pang mas matindi, dumating si Attorney De Leon. Ang kanyang matandang mukha ay punong-puno ng pagmamalasakit. Dinalhan niya ako ng kape na hindi ko man lang nagawang tikman. Marisol, may dala akong masamang balita. Pumayag si Don Rigoberto na magbayad ng piyansa, pero hindi yun madali. May malaking ebidensya laban sa'yo, malungkot niyang sinabi. Pero may mas malala pa. Si Aling Marta, ang iyong ina. She didn't make it. Tila umalis ang kaluluwa ko sa aking katawan, ang aking huling angkla sa buhay, ang tanging rason kung bakit ako nagtrabaho, nagtiis, at lumaban. Si Inay, wala na siya. Ang sakit ay tila isang malaking pader na gumuho sa aking harapan. Ang aking lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Wala akong magawa, kundi ang tumitig sa hangin. Ang mga luha ay umaagos nang walang tunog. Wala akong naramdaman na pag-iyak, tanging ang labis na kalungkutan na tila humihigop ng aking hininga. Nawala na ang aking lahat. Muli, lumapit ang babaeng nakahubad ang galit. Nilapitan niya ang aking kaunting pagkain. Ngunit bago pa niya ito maabot, isang kamay ang humarang. Ito ay kay Aling Nelia. Si Aling Nelia, isang matandang babae na may puting buhok na tila kinulaya ng kalawang ng rehas. Isa siya sa mga matatanda sa loob at may kakaibang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Huwag mong gagalawin ang pagkain ng bata. Mahinahon niyang utos, ngunit may puwersa sa kanyang tinig na nagpababa sa balingkinitang babae. Tumingin sa akin si Aling Nelia. Ang kanyang tingin ay hindi awa, kundi pag-unawa. Sa wakas, nagkaroon ng mata sa lugar na yon. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit marahan niyang itinulak sa aking harapan ang isang basong tubig. Kumain ka, hindi ka pwedeng mamatay sa gutom. Anya, ang bawat salita ay isang talim na humihiwa sa aking kawalang pag-asa. Mas marami ka pang dapat ipaglaban kaysa sa sarili mo. Baka may kailangan kang ipakulong. Ang simpleng pangungusap na yon ay isang bomba. Marahil nga hindi ko kailangang maging biktima. Marahil nga, ang lahat ng ito ay may mas malaking dahilan. Nagsimula akong sumunod sa kanya, tinitingnan ang kanyang paggalaw, ang kanyang katahimikan. Sa simula, akala ko siya ay isang multo, ngunit unti-unti kong nalaman na siya ay isang dating accountant na na-frame ng kanyang mga kasosyo. Nag-iisa siya, ngunit may sarili siyang mundo ng lohika at pag-iisip. Ilang araw ang lumipas. Nang bumalik si Attorney De Leon, ang kanyang mukha ay hindi na puno ng awa, kundi ng lungkot na may kasamang pag-aalala. Marisol, may naiwan ang iyong ina sa mga gamit niya. May iniabot siyang isang kahon na gawa sa lumang kahoy. Ang kahon ay maliit, ngunit puno ng bigat. Pamana sa'yo ng nanay mo. Inilapag ko ang kahon sa sahig. Tinitigan ko ito. Hindi naglakas loob na buksan. Ang kahon ay ang huling ugnayan ko sa aking ina. Pero may suy ito. At bago siya namatay, sinabi niya na ang susi ay nasa kwintas na suot mo mula pagkabata. Ang tanging bagay na hindi mo kailanman tinanggal. Doon ko lang naisip na hawakan ang aking leeg. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking dibdib. Hinahanap ang pamilyar na hugis. Isang murang, lumang chain na may maliit na silver locket. Hindi ko kailanman inalis ito. Hindi ko kailanman binuksan. Ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ng aking ina noong ako ay bata pa. Sa ilalim ng lock, mayroong isang maliit na silver na ukit na tila isang susi. Inangat ko ang aking ulo, tinitigan ang maliit na locket na ngayon ay nakahiga sa aking kamay.
Ang isang bagay na ginamit ko upang kumapit sa nakaraan ay posibleng maging susi sa aking hinaharap. Sa loob ng locket na yon ay hindi lamang ang susi sa kahon, kundi ang simula ng aking muling pagkabuhay. Ang kahon ay nasa sahig. Ang susi ay nasa aking leeg. Ang dalawang bagay na ito ay naghihintay na magtagpo. At sa pagtatagpo na yon, isang malaking sikreto ang magbubunyag. Isang sikreto na magpapalaya sa akin. Tinitigan ko ang kahon sa sahig at ang munting susi sa aking kamay. Ito ang una kong pagkakataon na buksan ang locket na ito. May kasabay na paggalaw ng aking mga daliri. Tila may isang mekanismong matagal nang naghihintay. Dahan-dahang lumabas ang pinong pilak na susi. Ito ay maliit at hindi kapansin-pansin. Ngunit ngayon, ito ang bigat ng aking kinabukasan. Ang lamig ng bakal ay gumapang sa aking balat. Ipinasok ko ang susi sa maliit na lock ng kahon. Nang marinig ko ang pinong tunog ng pagpihit ng mekanismo, tila may isang panibagong pinto ang bumukas sa aking buhay. Ang loob ng kahon ay amoy lumang papel at pinatuyong bulaklak. Hindi ito puno ng ginto o kayamanan, kundi ng mga alaala. Ang una kong kinuha ay isang tumpok ng mga lumang sulat. Ang mga sulat na ito ay isinulat ng aking tunay na ina, ang babaeng nagbigay ng buhay sa akin, para sa aking amang hindi ko kailanman nakilala. Isa-isa ko itong binasa. Ang matatalinhagang salita, ang Makata style ng Tagalog, ang matinding pag-ibig na nararamdaman niya para sa isang lalaking hindi pinangalanan. Ngunit sa bawat liham, may isang detalye na paulit-ulit. Huwag kang mag-alala. Alam kong magiging ligtas ang ating bougainvillea. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng koneksyon, ng pagkilala. Hindi ako basahan na walang pinanggalingan. Ako ay bougainvillea, ang bulaklak ng pag-ibig ng aking ina. Sa ilalim ng mga liham, may isang maliit na litrato. Ito ang litrato ng aking ina. At sa tabi niya, nakangiti. Si Ginang Isadora. Ang larawan ay kinuha sa parehong garden, ang parehong background na tila sa isang malaking mansyon. Pero, magkaiba ang kanilang kasuotan. Ang aking ina ay may simpleng damit, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Si Isadora naman ay mayroong mukhang naninibugho. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila isang delikadong pagpapanggap. Ngunit ang huling bagay na nasa kahon ang siyang pinakamabigat. Ito ay isang pahina mula sa isang lumang diary. Ang sulat kamay ay tila nanginginig at ito ay isinulat ilang sandali bago ang insidente. Date. May narinig akong usapan. Isadora and that man. Pinaplano nila akong ipahamak. They are planning to cut the ropes. Sabi niya, I should sacrifice for my child's future. Sinabi niya, kailangan mong mawala para mapasakin ang lahat. Natatakot ako para sa aking bougainvillea. Kung may mangyari sa akin, alam kong si Isadora ang may pakana. Ang aking katawan ay nanigas. Ito ay isang pahayag, isang lihim na sinagip sa loob ng 20 taon. Hindi aksidente, hindi lamang pagnanakaw. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking krimen. Isang krimen na nagsimula bago pa ako ipanganak. Si Isadora. Siya ang may pakana sa aking pighati. At siya rin ang may pakana sa pagkawala ng aking ina. Ang puot ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay malamig at kalkulado. May bago ka na palang laruan. Ang tinig ni Aling Nelia ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Tahimik niya akong tiningnan. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang aking kaluluwa. Itinuro ko ang diary. Siya ang may gawa ng lahat. Si Ginang Isadora. Umupo si Aling Nelia sa aking tabi. Kinuha niya ang pahina, binasa ng dahan-dahan at ibinalik sa akin. Alam mo, Marisol, ang batas ay hindi laging pumapanig sa katotohanan. Pumapanig ito sa pinakamagaling maglaro. Ngayon,
Ikaw na ang maglalaro. Pero kailangan mong matuto. Kailangan mo ng utak para labanan ang taong may ginto. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang kulungan. Hindi na ito isang lugar ng pagpaparusa, kundi isang silid-aralan. Si Aling Nelia ang naging guro ko. Tinuruan niya ako kung paano basahin ang mga financial statement, kung paano makita ang mga butas sa legal na kasunduan, at kung paano manatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Siya ang aking pader, ang aking gabay. Kailangan mo ng utang na loob sa akin, Marisol. Biro niya isang hapon, ngunit may malaking katotohanan sa kanyang boses. Ngunit ang oras ay mabilis na lumipas. Isang umaga, dumating si Attorney De Leon at inilabas na ako sa kulungan. Nakakuha kami ng pansamantalang kalayaan. Sa huling sandali, niyakap ko si Aling Nelia ng mahigpit. Babayaran ko po ang utang na loob ko sa inyo, Aling Nelia. I will come back for you. Wala akong kailangan na bayad, Marisol. Ang tanging bayad ko ay ang makita kang maging isang reyna, hindi isang biktima. Huwag mo silang bibigyan ng pagkakataon na saktan ka ulit. Paglabas ko, sinalubong ako ng masarap na amoy ng sariwang hangin at sikat ng araw. Ngunit ang aking isip ay hindi na sa kalayaan. Ito ay nasa laban na ngayon. Sa kotse, tahimik si Attorney De Leon. Gusto kang makita ng iyong ama, Marisol. Don Rigoberto. Naramdaman ko ang pag-aalangan sa aking dibdib. Ang lalaking pinagmulan ko. Ang lalaking nagbigay daan sa aking buhay. Ngunit ang lalaking nagduda sa akin nung ako ay nasa pinakamababang kalagayan. Maaari ko ba siyang pagkatiwalaan? Sige po, sagot ko. Pero gusto kong malaman kung ano ang unang-una niyang sasabihin sa akin. At gusto kong itanong niya muna sa akin, bakit ka ba talaga nagnakaw? Ang aircon ng itim na kotse ay tila sobrang lamig. Hindi ako natatakot sa yelo, kundi sa apoy ng katotohanan na maari kong matagpuan sa mansyon ni Don Rigoberto. Ang bahay na yon ay hindi lamang isang istruktura ng bakal at salamin. Ito ay isang kuta ng kayamanan, karangalan, at mga lihim na tila humihinga sa bawat sulok. Nang makarating kami, bumungad sa akin ang napakalaking mansyon. Ang hardin ay maayos, may mga bougainvillea na namumulaklak, kulay rosas at pula. Isang magandang tanawin na sinasalungat ng kawalan ng pag-ibig sa loob. Ipinasok ako ni Attorney De Leon sa isang silid-aklatan na puno ng mga aklat at mga antigo. Nakaupo si Don Rigoberto sa isang malaking leather chair. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit nang makita niya ako, ang mga ito ay biglang nagningning. Mayroong pagkaawa at pag-asa. Lumapit siya. Hindi niya ako niyakap. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig nang sinubukan niyang hawakan ang aking balikat. Ang kanyang tinig ay garalgal. Marisol, anak ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko pa kailangang maramdaman ang kanyang pagmamahal. Kailangan kong maramdaman ang kanyang pag-aalinlangan. Alam kong hindi mo ako kailangang tawaging anak. Alam kong marami kang tanong sa akin. Patuloy niya, tila nagbabasa sa aking isip. Pero bago mo ako tanungin, hayaan mong ako muna ang magtanong sa'yo. Sabihin mo sa akin, bakit ka ba talaga nagnakaw? Ang tanong na yon ay isang slap of reality. Isang tanong na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa hinala. Ito ang sandaling pinakahihintay ko. Sabi niyo po, bakit? Kasi po, I was arrested right after you found out na anak niyo ako. Coincidence? Maybe. Sagot ko, ang aking tinig ay kalmado. Ang turo ni Aling Nelia ay tila nakaukit sa aking pagkatao. Pero ang totoo po, I didn't steal anything. Wala po akong alam sa kwintas na yan. Ang alam ko lang, ang nanay ko po, si Aling Marta, ay kailangan ko ng gamot. At wala akong pera. Kung magnanakaw man po ako, gagamitin ko po sana sa gamot niya. Hindi sa isang brilyante. Tinitigan ko siya ng matalim. Pero kayo po, Don Rigoberto, bakit kayo nagduda? Bakit hindi niyo ako tinulungan noon?
Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang sakit ay bumalik. Hindi kita tinulungan kasi hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang ebidensya ay napakatibay. Pero sa sandaling nakita ko ang iyong pagmamano at ang iyong mga luha, alam kong may mali. Kaya nga, umalis ako para kausapin si Attorney De Leon. Pinahiram niya ako ng jacket at doon may nakita siyang isang hibla ng buhok. Sinubukan kong makuha ito sa loob ng 20 taon, ang paghahanap sa iyo. At nang makita ko ang resulta ng DNA, pakiramdam ko ay bumalik ako sa buhay. Pero nang makita kitang nakaposas, pakiramdam ko ay namatay akong muli. Ang kanyang sinseridad ay parang init na humaplos sa aking puso. Kahit meron siyang pag-aalinlangan, ginawa pa rin niya ang lahat. Hindi na niya ako tinatanong kung ako ba ay nagkasala, kundi kung paano niya ako matutulungan. Biglang may pumasok sa silid. Si Lorenzo. Daddy, I heard Marisol is back. Binalaan ko na po kayo. Yan ang klase ng tao na hindi dapat pinagkakatiwalaan. Anya, ang kanyang mga mata ay pamilyar na malamig at puno ng pagmamataas. Lumabas ka, Lorenzo. Wala kang karapatan makialam. Mariing utos ni Don Rigoberto, ang kanyang boses ay tila kulog. Ngunit hindi umalis si Lorenzo. Tumalikod siya. Ngunit bago siya umalis, naramdaman ko ang isang tingin na hindi lamang pagkaawa, kundi isang mas matinding pagkaalarma. Tila may isang lihim siyang alam. Pagkaalis ni Lorenzo, inilabas ko ang lumang diary ng aking ina at ang litrato nilang magkasama ni Isadora. Ipinakita ko ang mga ito kay Don Rigoberto. Ito po ang totoo. Si Isadora po, hindi lang siya nag-frame sa akin. She was after my mother's life at alam po ni Mama iyon. Namatay si Don Rigoberto. Ang kanyang muka ay nagkulay abo. Hindi ito simpleng usapang pagnanakaw. Ito ay usapang pagpatay. Isadora? I can't believe it. Pero kaya niyang gawin yan. Kahit kailan, siya ang pinakamasamang babae na nakilala ko. Sa sandaling iyon, may nag-ring sa kanyang private line. Sinagot niya ito at lumabas ang pangalan ni Attorney De Leon sa kabilang linya. Nakinig si Don Rigoberto ng matagal at nang matapos siya, ang kanyang mukha ay nabago. Naging mukha ng isang mandirigma. Marisol, Anya, ang kanyang tinig ay matatag. Pinatay ni Isadora ang iyong ina. Wala kaming ebidensya maliban sa iyong diary. Ngunit may ebidensya kami ngayon. Nalaman namin na si Lorenzo at Isadora ay nagtatago ng isang bagay sa isang lumang bahay ampunan. Isang lumang lugar na may kaugnayan sa iyong kaso. Bakit po sa ampunan? Tanong ko. Ang bahay ampunan na yon ay ang tunay na lugar kung saan ka kinuha ni Aling Marta at ang may-ari ng ampunan na yon ay ang taong nakakaalam sa lahat, ang taong magsasabi kung sino ang naglagay ng kwintas sa iyong bag. Pero kailangan nating magmadali. Baka naunahan na tayo ni Isadora. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ang pag-asa ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng malaking hangin. Pero ngayon, kailangan ko nang magdesisyon. Kailangan kong kumilos. Ano po ang plano niyo? Tanong ko. Ikaw ang pupunta sa ampunan. Magpapadala ako ng proteksyon, sabi ni Don Rigoberto. Gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, I will always be your father. Pero this time, you're the one leading the fight. Pumapayag po ako, pero may isang kondisyon. Ako po mismo ang mag-iisip kung paano ilalabas ang lahat ng katotohanan. Sige, walang halong emosyon, Marisol. Just pure calculated revenge. Tumayo ako. Ang aking tingin ay matalim. Nakikita ko na ang aking sarili na lumalabas sa kulungan. Nakikita ko na ang aking sarili na nagpapalaya kay Aling Nelia. Nakikita ko na ang aking sarili na nagtatayo ng Kwai Hua J para sa mga tulad kong basahan. Ngunit bago ang lahat ng iyon,
Kailangan kong makita si Isadora na nakaluhod. Ang lumang orphanage ay nakatayo sa dulo ng isang kalsada na tila hindi na dinaraanan. Ang hangin ay mabigat, amoy lumang lupa at mga alaala. Ito ang lugar kung saan ako iniligtas ni Aling Marta. Ang lugar kung saan nagsimula ang aking buhay bilang si Marisol. Nagmaneho ako ng sarili kong sasakyan, isang luma at hindi kapansin-pansing kotse na hiniram ko sa isa sa mga tauhan ni Attorney De Leon. Sa likuran, may 2 bodyguard na inupahan ni Don Rigoberto. Ito ang aming kasunduan. Sila ang magpoprotekta sa akin, ngunit ako ang mag-iisip. Nang makarating kami, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa harap ng lumang bahay ampunan. Siya ay si Lola Celia, isang dating nurse sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit merong isang matandang ningas sa kanyang pagkatao. Lumapit ako. Ang aking puso ay tila isang tambol na gumagawa ng malakas na ritmo. Lola Celia? Marisol, matagal na kitang hinihintay. Anya, ang kanyang tinig ay tila malambing. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Ang mga bata dito, sila ang aking pamilya. Hindi ko kailanman sila pinabayaan. Lola, may kailangan po akong malaman. Tungkol po sa aking tunay na ina. Tungkol po kay Ginang Isadora. Inilabas ko ang lumang litrato. Tiningnan niya ang litrato. Isang matinding pighati ang kumalat sa kanyang mukha. Oh, si Alicia. She was a beautiful soul. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang diary noong huli kaming nagkita. Sabi niya, kung may mangyari sa akin, si Isadora ang may pakana. Ang kanyang mga salita ay nagpatunay sa aking mga pinaghihinalaan. Ang bawat detalye ay tila isang pambura na nag-aalis sa aking pag-aalinlangan. Ngunit may mas malaking tanong pa. Sino po ang nakakaalam ng lahat, Lola Celia? Ang taong magsasabi kung sino ang naglagay ng kwintas sa aking bag? Si Elias, bulong niya. Si Elias, siya ang dating janitor dito. Nagsilbi siya noon sa mga Rigoberto. Siya ang nakakita ng lahat, pero may sakit siya ngayon. At si Isadora, alam niyang si Elias ang magbubunyag sa kanyang kasamaan. Biglang, isang malaking itim na van ang huminto sa gilid ng kalye. Mula rito, bumaba ang 2 lalaking nakasuot ng itim na damit at sa likuran nila, si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkaalarma at galit. Marisol, so you found her. Akala mo ba hindi ko mahahanap ang taong magbubunyag sa akin? Sigaw ni Lorenzo. Lorenzo, hindi mo alam ang lahat. Pinapatay ni Isadora ang aking ina. At ikaw, niloloko ka lang niya. Mariin kong sinabi. Lies! You're lying! Pinagkakatiwalaan ko si Isadora. At ikaw ang nagtatangkang sirain ang pamilya ko. Hinawakan niya ang isang lalaking may itim na damit. Nagbigay siya ng isang utos at ang mga lalaki ay lumapit upang dakipin si Lola Celia. Huwag kayong lalapit sa akin, sigaw ni Lola Celia. Ngunit huli na ang lahat. Tila may naramdaman si Lola Celia. Wala na si Elias, Marisol. Huli na tayo. Kinuha na siya ni Isadora. At ang huling ebidensya, ang huling selyo ng lihim ay nasa kanya na. Hinarangan ko si Lola Celia. Wala kayong karapatan na saktan ng matanda. Ngunit si Lorenzo ay hindi nakinig. Kunin niyo siya. Dalhin niyo si Lola Celia sa lugar kung saan hindi na siya makakapagsalita. Naramdaman ko ang paghila sa aking balikat. Ang sakit ng nakaraang pag-atake ay bumalik. Pero hindi na ako ang dating Marisol. Ang aking mata ay matalim. At ang aking mga kalamnan ay handa na lumaban. Lorenzo, tigilan mo yan. Biglang sumigaw ang isa sa aking mga bodyguard. Huwag kang lalapit sa kanya. Ang paligid ay naging magulo. May mga anino na gumagalaw. Naramdaman ko ang takot ni Lorenzo. Hindi siya isang mandirigma. Siya ay isang coward. Isadora, kailangan natin ng tulong. Sa gilid ng kalye, may isa pang sasakyan ang dahan-dahang lumabas.
Mula rito, bumaba si Isadora. Nakasuot siya ng isang marangyang damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. "Oh, look who we have here! The basahan and her faithful dog." Anya, ang kanyang boses ay tila isang ahas na umiikot. "Akalain mo ba? Akala ko, patay ka na sa kulungan. Pero ngayon, kailangan na kitang tapusin, Marisol." Lumapit siya sa akin. May hawak na isang envelope. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangan ng baril. Ito lang ang kailangan ko." Ipinakita niya ang isang papel. Ito ay isang legal document. Isang permanent protection order laban sa akin na nagbabawal sa akin na lumapit kay Don Rigoberto. "Ang iyong ama ay nagbigay ng protection order laban sa iyo, Marisol. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay isang threat sa kanyang kaligtasan. Wala ka ng lugar sa kanyang buhay. You're a thief and you're a threat." Tiningnan ko ang papel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila nawala. Ito ang pangalawang beses na tinalikuran ako ni Don Rigoberto. Ang aking puso ay tila nabasag. "Lies, hindi ito totoo." Sigaw ko. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo. "It is true, my dear." Anya at tumawa. Hindi niya kailangan ng isang magnanakaw na anak. Ngayon, umalis ka na. Kung hindi, ipapatawag ko ang pulis at babalik ka na sa kulungan. Tinitigan ko si Don Rigoberto. Ang huling bahagi ng aking pag-asa ay tila natunaw. Sa sandaling iyon, ang aking tanging kaaway ay hindi na si Isadora, kundi ang kawalan ng tiwala sa pagitan namin ng aking ama. Ang utang na loob ko sa aking ina ay kailangang maging mas matimbang kaysa sa aking sakit. Ngunit bago pa ako nakalabas, may isang bagay akong naalala. Ang pag-aaral ko kay Aling Nelia, ang logic at ang pattern. Tumingin ako kay Isadora at may nakita akong isang pagkakamali sa kanyang nangiti. Isang butas sa kanyang plano. "Gusto mo akong sirain? Sige, pero hindi mo ako matatalo. Ang kwintas ay sayo, hindi sa akin. At babalik ako para bawiin ang lahat." Nawala ang nangiti ni Isadora. Naging isang mukha ng pag-aalala. Umalis ako sa orphanage na may 2 sugat. Ang sakit na dulot ng kawalan ng tiwala ni Don Rigoberto at ang nag-aapoy na galit kay Isadora. Alam kong ang protection order ay isang kasinungalingan, isang patibong na idinisenyo upang sirain ang aking loob at ang koneksyon ko sa aking ama. Ngunit ang sakit ay totoo. Bakit hindi niya ako tinawagan? Bakit hindi niya ako pinaniwalaan? Kinailangan kong tanggalin ang lahat ng emosyon. Ito ang itinuro sa akin ni Aling Nelia. Ang emosyon ay kalaban ng diskarte. Sa isang safe house na inayos ni Attorney De Leon, inilatag ko ang lahat ng aking nalalaman. Si Attorney De Leon ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Marisol, alam kong masakit, pero Don Rigoberto never signed that. Ito ay isang fake na dokumento, isang gawa ng mga Rigoberto para lang protektahan ang kanilang sarili. Pero hindi ko alam kung bakit hindi siya nagpakita." "Hindi na mahalaga, attorney. Ang mahalaga, alam ni Isadora na ako ay isang threat. At may nakita akong pagkakamali sa kanyang plano." Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, tila yelo. "Anong pagkakamali?" tanong niya. Sabi niya, pinatay niya ang aking ina para makuha ang lahat. Pero hindi niya kinuha ang lahat. Hindi niya kinuha ang diary. At hindi niya kinuha ang locket. Nag-iwan siya ng mga bakas dahil nagtataka siya kung bakit ang aking ina ay nagbigay ng isang pahiwatig. At ang pinakamalaking pagkakamali, si Lorenzo. Ginagamit niya si Lorenzo. Pero si Lorenzo ay isang coward. Madali siyang masira. So anong plano mo? Hindi ko siya kailangang patayin. Hindi ko kailangan ng banta. Kailangan ko lang ng hiya. Ang karma na hindi niya kailanman inakala. Sirain ko ang kanyang dangal sa harap ng lahat at gagamitin ko si Lorenzo
para makuha ang huling ebidensya. Paano? Kailangan ko ng isang legal loophole, isang butas sa batas na magpapalaya kay Aling Nelia. Si Aling Nelia ang susi sa aking plano. Siya ang taong magbibigay sa akin ng logic para labanan ang emosyon ni Isadora. At kailangan ko ng isang pagkakataon. Si Attorney De Leon ay ngumiti ng bahagya. The grand anniversary of Rigoberto Empire. Sa loob ng 3 araw, Isadora and Lorenzo will be there. Ito ang magiging stage mo. Sa sumunod na 2 araw, tila bumalik ako sa kulungan. Ngunit ngayon, ito ay ang aking sariling pagkakulong sa mga aklat at mga dokumento. Binasa ko ang bawat detalye ng kaso ni Aling Nelia, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang katapatan, at ang pagtataksil ng kanyang mga kasosyo. Nakita ko ang isang legal loophole, isang pagkakamali sa pag-compute ng mga buwis na magpapalaya sa kanya. Kinausap ko si Don Rigoberto sa telepono. Walang mga emosyon, walang mga luha, tanging ang mga katotohanan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa protection order at ang aking mga pinaghihinalaan. Marisol, I swear I never signed that. I was just so confused. Patawad, anak ko. I'll do anything to help you. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila pagod. Huwag po kayong mag-alala. Ang kailangan ko lang po ay ang inyong backup at ang inyong tiwala. I want you to make a scene at the anniversary. I want you to make Isadora believe that she won. Sa huling gabi bago ang anibersaryo, sinulatan ko si Lorenzo, isang maikli, matalim na liham. Dear Lorenzo, I know you. You are a good person. You are just afraid. Pero si Isadora, niloloko ka lang niya. Ang kwintas ay hindi niya kinuha para sa'yo. Kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Ang iyong ama ay may karapatan sa isang anak na tapat. Handa akong ibalik sa iyo ang lahat ng kailangan mo kung ibibigay mo sa akin ang ebidensya na patunay sa kanyang kasamaan. Inilagay ko ang liham sa isang plain envelope at pinadala sa kanya. Hindi ako umaasa na sasagot siya. Umaasa ako na ang kanyang hiya at ang kanyang fear ay magiging mas malaki kaysa sa kanyang pagmamahal sa pera. Ang gabi ay tahimik. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Ang aking muka ay tila walang emosyon. Ang nakikita ko ay hindi na si Marisol, ang basahan. Ang nakikita ko ay isang mandirigma. Ang bawat sugat ay isang medalya. At ang bawat pag-iyak ay isang aral. Kinabukasan, darating ang grand anniversary, ang araw ng aking pagbabalik, ang araw na babawiin ko ang lahat. Pero may isang bagay pa akong kailangang gawin. Attorney, I need you to arrange a meeting with Aling Nelia. Now na. Kailangan ko siyang tanungin tungkol sa isang bagay. Isang bagay na hindi ko kailanman inakala na mahalaga. Bumalik ako sa kulungan, ngunit ngayon, hindi bilang isang bilanggo, kundi isang bisita. Si Aling Nelia ay nakaupo sa parehong sulok. Kalmado. Tila ang mundo sa labas ay hindi nakakaapekto sa kanya. Ang lamig ng semento ay hindi na nakakahawa sa kanya. Alam kong darating ka, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Ang aking utang na loob ay nagbabayad na. Ang basahan ay naging reyna na. Hindi pa po, Aling Nelia. Kailangan ko pa ng huling piraso ng palaisipan. Inilabas ko ang lumang diary ng aking ina. Sabi po ni Lola Celia, si Elias ang may alam ng lahat, pero kinuha na siya ni Isadora. Ibig sabihin, wala na akong witness. Ang witness ay hindi laging tao, Marisol. Ang witness ay maaaring isang papel, isang butas sa kasaysayan, o isang bagay na inakala ng kaaway mo na wala ng halaga. Ang diary? Ang locket? Hindi. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit kinuha ni Isadora ang kwintas at inilagay sa iyong bag? Kung gusto niyang sirain ka, bakit hindi na lang niya ipinakulong si Don Rigoberto, ang kanyang ex-lover? Tiningnan ko ang diary. Ang aking mata ay dumapo sa isang bahagi
na hindi ko napansin noon. I should sacrifice for my child's future. Sinabi niya, I should be gone. Tingnan mo ang date ng diary, Marisol, June 5, 2006. Tingnan mo ang date ng pagkawala ng kwintas, June 7, 2006. Magkaiba ang date. Hindi ito aksidente. Nagnakaw siya ng kwintas bago pa man siya malaman na patay na ang aking ina? Hindi. Nagnakaw siya ng kwintas sa parehong araw na natagpuan ang kwintas sa iyong bag. Pero may isang bagay na mas malalim. Ang kwintas na yon ay hindi lang pamana. Ito ay isang testament. Kinailangan kong isara ang aking mga mata. Hinahanap ang logic na itinuro sa akin ni Aling Nelia. Ang pagtataksil ay may sariling pattern. Ang kwintas, ito ay isang key, Aling Nelia. Ito ay isang key sa isang malaking safety deposit box, sabi ko. Tiningnan niya ako. Ang kanyang ngiti ay mas malaki. Tama ka. Pero bakit tinago ni Isadora ang katotohanan? Dahil may kontrat siyang nilagdaan. Isang kontrat na nagsasabi na kung mawawala ang kwintas, mapupunta ang lahat kay Lorenzo. At kung mahanap ang kwintas, ang lahat ay mapupunta sa tunay na anak. Ibig sabihin, hinahanap ni Isadora ang kwintas para hindi ito makita ni Don Rigoberto. At nang makita niya ako, ipinalabas niya na ako ang nagnakaw para masira ang lahat. Nanginginig ang aking kamay. Pero ano ang kontrat na yon? Sino ang naglagda? Si Elias. Si Elias ang huling witness. Siya ang nagbigay ng huling testament ng iyong ina. Sa loob ng safety deposit box, naroon ang kontrat at ang huling sulat ni Alicia na nagsasabing si Isadora ang may kasalanan. At ang susi sa safety deposit box ay nasa kwintas, kaya hinahanap niya ito para sirain. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking gagawin. Attorney De Leon, kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan kong hanapin ang bangko na may safety deposit box na yon. Kailangan nating magmadali bago pa makuha ni Isadora ang lahat. Marisol, alam kong matapang ka, pero this is too dangerous. Walang mas delikado pa sa pagiging isang basahan na walang pamilya. Nagsimula na ako sa laban na ito at tatapusin ko ito. Niyakap ko si Aling Nelia. Ang pagyakap na yon ay hindi lamang pasasalamat, kundi isang pangako. Isang pangako na magiging isang reyna ako, hindi isang biktima. Huwag kang mag-alala, Aling Nelia. Babalik ako. At sa aking pagbabalik, laya ka na. Bulong ko. Paglabas ko, tumalikod ako at tiningnan ang kulungan. Ang dilim at ang kalungkutan ay tila isang nakalipas na bangungot. Ngayon, ako ay isang babaeng may misyon. Sa gabi, tumawag si Lorenzo. Ang kanyang tinig ay tila pagod. Puno ng takot. Marisol, I got your letter. Hindi ako masamang tao. I was just afraid. Si Isadora, she's dangerous. Pero may ibibigay ako sa iyo, ang kwintas, ang safety deposit box. Nasa Metrobank, Branch A, sa ilalim ng pangalan ni Elias. Pero kailangan mong magmadali. Sa anibersaryo, siya ang magpapakita ng kwintas na yon at magpapanggap siyang kinuha niya ito sa iyo. Salamat, Lorenzo. Hindi kita kakalimutan at hindi ako magiging tulad ni Isadora. Ipinako ko ang aking tingin sa salamin. Ang aking damit ay simple. Ang aking buhok ay maayos. Ngunit ang aking mga mata ay nagniningas. Bukas, magiging isang reyna ako. Ang grand anniversary ng Rigoberto Empire ay tila isang palasyo ng ningning at kasinungalingan. Ang mga ilaw ay nagkikislapan. Ang mga tao ay nakasuot ng pinakamahal na damit at ang hangin ay puno ng amoy ng expensive perfume at champagne. Ito ang aking stage, ang lugar kung saan ako naging basahan at ngayon, ang lugar kung saan ako magiging reyna. Pumasok ako sa ballroom kasama si Attorney De Leon. Hindi ako nagsuot ng mamahaling damit. Nagsuot ako ng isang simple, eleganteng itim na damit na nagbigay ng isang seryosong aura.
Ang aking mata ay kalmado, ang aking puso ay tila hindi na nakakaramdam ng takot. Ang bawat hakbang ay isang pagbabayad sa aking utang na loob sa mga taong nagturo sa akin ng tapang. Sa gitna ng ballroom, nakita ko si Don Rigoberto nakikipag-usap sa mga investor. Sa tabi niya, si Isadora, nakasuot ng isang makinang na red gown. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Ang kontrabida ay nasa kanyang peak. Hinila ko si Attorney De Leon sa isang sulok. Tingnan mo si Lorenzo, Attorney. He's nervous. Si Lorenzo ay nakatayo malapit sa isang table. Ang kanyang mukha ay pawis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang aking liham ay tila gumana. Ang kanyang fear ay mas malaki kaysa sa kanyang pagmamahal kay Isadora. Dumiretso ako sa kanya. Lorenzo, the safety deposit box. Did you get it? Wala akong kinuha, pero alam ko kung saan siya pupunta. Sa basement may isang private vault. Doon niya kinuha ang kwintas at doon niya ibabalik ang key. Ang private vault ni Don Rigoberto. Ito ang huling piraso, ang pagtatapos ng laro. Salamat, Lorenzo. You made the right choice. Agad kaming umalis. Sa isang pribadong bahagi ng ballroom, si Don Rigoberto ay gumawa ng isang scene. Isadora, I want to talk to you. Ngayon na, mariing utos ni Don Rigoberto. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na humiwa sa musika. Ang lahat ay tumingin sa kanila. Daddy, what's going on? Huwag mo akong tawaging Daddy. You're a fake. You're a liar. I know about the protection order, sabi ni Don Rigoberto. Ang kanyang galit ay totoo. Ang kanyang paghihirap ay halata. I don't know what you're talking about. Pagtatanggi ni Isadora, ang kanyang ngiti ay hindi na totoo. You know what you did to Marisol. You framed her. Nang makita ko ang sine na yon, alam kong nakuha ko na ang tiwala ng aking ama. Ang utang na loob ko sa kanya ay tila na ibalik. Sa likod ng ballroom, nagmadali ako papunta sa basement. Ang hangin ay malamig at amoy alikabok. Ito ay isang lugar na walang sino man ang pupunta. Isang lugar na puno ng mga lihim. Nang makarating ako sa vault, nakita ko ang isang keypad. Kinuha ko ang kwintas na ibinigay sa akin ni Don Rigoberto at ipinasok ko ang key sa isang maliit na butas. Access granted. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Sa loob, ang liwanag ay maliwanag. Isang malaking sobre ang nakapatong sa isang mesa. Ang pangalan ko Marisol ay nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Ito ang testament ng aking ina. Nang hawakan ko ang sobre, naramdaman ko ang init. Ito ay hindi lamang will. Ito ay isang sulat ng pag-ibig. Ngunit wala akong oras para basahin ito. Nang lumabas ako, nakita ko si Isadora. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Marisol, you little thief! I told you to stay away from my family. Give me that envelope. Hindi na ito sa'yo, Isadora. Ito ay sa akin. At sa mga tao na sinaktan mo, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may puwersa. Ako ang panalo. Walang makakatulong sa'yo. Ikaw ay isang basahan. At ako ang reyna. Hindi ka reyna, Isadora. Ikaw ay isang liar. At ang karma ay babalik sa'yo. Sa aking likuran, may isang grupo ng mga pulis. Ang mga bodyguard ni Don Rigoberto ay nagbigay ng signal. Ngayon na, ang aking hakbang ay matatag. Bumalik ako sa ballroom. Lahat ay tumingin sa akin. Don Rigoberto, Attorney De Leon, may gusto po akong ipakita sa inyo. Inilabas ko ang testament. Binasa ko ang isang bahagi ng sulat. Kung may mangyayari sa akin, alam kong si Isadora ang may pakana. At ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa aking anak. Si Marisol, huwag kang matakot. Anak ko, I am always with you. Ang lahat ay sisinghap. Ang katahimikan ay tila nakamamatay. Lies! She's lying! Ito ay isang fake na sulat. Sigaw ni Isadora, ang kanyang muka ay puno ng takot. Hindi, Isadora. Ito ay hindi fake.
Ito ay isang will na nilagdaan ng iyong best friend. At ito ay nakatago sa vault na alam lang ni Don Rigoberto at ng kanyang mga trusted people. Kung hindi mo alam ang tungkol dito, ibig sabihin, hindi ka kasali sa pamilya niya. Nilapitan siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Hindi siya lumaban. Ang kanyang hiya ay mas malaki pa sa kanyang galit. Hindi, Don Rigoberto. Believe me. Si Marisol ang nagnakaw. Siya ang fake na anak. Ako ang tunay mong asawa. Hindi ka kailanman naging asawa ko, Isadora. At hindi ka kailanman magiging pamilya ko. Malamig na sagot ni Don Rigoberto. Sa sandaling iyon, ang aking paghihirap ay natapos. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng justice at truth. Ang basahan ay naging reyna. Ang malaking ballroom ay dahan-dahang nawalan ng hininga. Ang mga pulis ay inilabas si Isadora. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Ang pag-alis niya ay walang flash ng ilaw. Tanging ang mabigat na presensya ng katarungan. Tumayo ako roon. Hawak ang testament ng aking ina. Ang kislap ng mga diamond ay hindi na nakakaakit. Ang liwanag ay nagmula sa katotohanan. Lumapit sa akin si Don Rigoberto. Hindi na siya isang bilyonaryo, kundi isang ama na may sugat. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang hinawakan niya ang aking braso. Marisol, anak ko, patawarin mo ako. Pinagdudahan kita. Pero alam kong ikaw ang bougainvillea ko. Ikaw ang liwanag sa buhay ko. Hindi na ako umiyak. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay. Inilapit sa aking noo. At ginawa ang pagmamano na noon ay tanda lamang ng respeto. Ngunit ngayon ay tanda na ng pagtanggap at patawad. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbigay ng koneksyon na matagal nang nawala. Hindi na po importante ang nakaraan, Ama. Ang mahalaga, ang katotohanan ay lumabas. Sabi ko. Kinabukasan, ang unang ginawa ko ay ang legal step para kay Aling Nelia. Kasama si Attorney De Leon, ginamit ko ang mga logic loopholes na natutunan ko sa kanya. Ang mga dokumento ay pinirmahan. Ang utang na loob ay nabayaran. Nang makita ko si Aling Nelia na lumabas sa kulungan, hindi na siya ang matandang babae na may puting buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Marisol, ginawa mo. Nagbalik ka. Ngayon, ikaw na ang magiging reyna. Hindi ako magiging reyna sa Gold, Aling Nelia. Magiging reyna ako sa healing. Salamat sa lahat. Pagkatapos, kailangan kong harapin ang isang taong kailangan ko pa ring kausapin. Si Lorenzo. Nakita ko siya sa isang sulok ng mansyon. Nakaupo, nakatungo. Ang kanyang kalungkutan ay nakita sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Lorenzo. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. I'm sorry, Marisol. Hindi ko alam. I was just so afraid na mawawala ang pagmamahal ni Daddy. I understand, Lorenzo. Ang fear ay kalaban ng wisdom. Ginawa mo ang maling desisyon, pero hindi ka masamang tao. Ginawa mo ang tama sa huli. Tumingin siya sa akin. Wala na akong lugar dito. I'll leave. Hindi na ako makikialam sa inyo. Hindi ka aalis, Lorenzo. May utang na loob ka pa sa akin. Hindi kita papayagang tumakas sa iyong responsibilidad. Mariin kong sinabi. Kailangan mong magbayad, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng trabaho. Kailangan mong magsimula ulit. Mula sa pinakababa ng company ni Daddy, kailangan mong matutunan na ang value ng isang tao ay nasa sipag, hindi sa apelyido. Nagulat siya. Patawad? Binibigyan mo ako ng patawad? Oo. Ang patawad ay para sa aking sarili, Lorenzo. Hindi para sa'yo. Hindi ako magiging tulad ni Isadora. Hindi ako magiging poison. Sa sandaling iyon, ang aking kaluluwa ay tila na puno ng isang malaking peace. Hindi ko na kailangan ng revenge. Ang justice ay sapat na. Nagsimula akong maging CEO ng foundation na itinatag ng aking ina
para sa mga abused women at orphan children. Pinangalanan ko itong Bougainvillea Foundation. Ang huling bahagi ng araw ay ginugol ko sa sementeryo. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ina, si Alicia. May mga sariwang bougainvillea na nakalagay sa lupa. Sa tabi niya, ang puntod ni Aling Marta, ang aking inang nagpalaki sa akin. Salamat, inay. Salamat, mama. Hindi na ako basahan. Ako na ang reyna na nagtatayo ng sarili niyang kaharian. Naramdaman ko ang pagdampi ng hangin. Tila may isang tinig na bumubulong sa aking tainga. Ginawa mo, anak ko. Ginawa mo. Ang aking healing ay hindi nagmula sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pag-ibig ng pamilya at sa sarili ko. 5 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Rigoberto ay hindi na isang kuta ng kalungkutan, kundi isang tahanan na puno ng liwanag at buhay. Sa isang umaga, nagising ako sa amoy ng strong brewed coffee. Ako ay si Marisol Alicia Rigoberto ngayon, ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking imperyo. Ngunit mas mahalaga, ang CEO ng Bougainvillea Foundation. Ang Bougainvillea Foundation ay lumaki. Naging isang pambansang sanctuary para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at mga ulila. Ang bawat sentimo ng aking kayamanan ay ginamit upang itayo ang isang healing place. Isang lugar kung saan ang mga basahan ay maaring muling maging reyna. Si Lorenzo ay nagtatrabaho sa construction site ng kumpanya. Nagsimula siya sa pinakababa at sa loob ng 5 taon, natutunan niya ang halaga ng bawat concrete block at bawat patak ng pawis. Ang kanyang pride ay nawala na. Pinalitan ng humility. Hindi siya naging masamang tao, ngunit naging weak lang siya. Minsan sa isang linggo, binibisita niya ako sa foundation, hindi bilang isang Rigoberto, kundi bilang isang voluntaryo. Ang aming relasyon ay hindi na ng magkapatid, kundi ng 2 tao na nagtutulungan upang makabawi. Nagkaroon kami ng patawad sa isa't isa, ang patawad na nagbibigay laya sa aming kaluluwa. Si Don Rigoberto ay tumanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Araw-araw, binibisita niya ang foundation, nagbibigay ng payo at financial support. Siya ang aking rock, ang aking anchor. Ang aming relasyon ay hindi na kailangan ng mga salita. Isang simpleng pagmamano at isang mahabang titigan ang sapat na para sa amin. Natagpuan niya ang peace sa pagmamahal ng kanyang anak na matagal nang nawawala. Si Isadora ay hindi na nabanggit. Ang kanyang hiya ay mas matindi pa sa anumang kulungan. Ang justice system ay gumana, ngunit ang kanyang final punishment ay ang pagkawala ng kanyang reyna lifestyle at ang pagkawala ng kanyang social standing. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa kulungan, kundi tungkol sa total loss of dignity. Si Aling Nelia ay pinalaya at siya ang naging chief accountant ng Bougainvillea Foundation. Sa wakas, ang kanyang genius ay ginamit para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Hindi ako nag-asawa. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo. Ang aking healing ay nagmula sa aking sariling strength at sa pagtulong sa iba. Sa gabi, lumabas ako sa terasa ng mansion. Tiningnan ko ang mga bougainvillea na namumulaklak sa hardin. Ang kulay rosas at pulang bulaklak ay hindi na simbolo ng sakit, kundi ng pag-asa at rebirth. Ang aking buhay ay hindi nagsimula sa isang marangyang kama, kundi sa isang maruming restaurant. Ang aking pagkatao ay hindi nanggaling sa ginto, kundi sa dugo at pawis. Ang aking kwento ay ang kwento ng isang basahan na naging reyna, hindi sa pamamagitan ng kapalaran, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. At iyon ang katapusan ng aking landas ng pagsisisi at simula ng aking landas ng pag-asa.